Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Mula po sa ating mga pagbasa ngayon, napakaganda ng ipinapaalaala sa atin. Ang katotohanan na anuman ang ating gagawin, maging malaking proyekto o malaking desisyon sa buhay, dapat iyan ay ating pinagdarasalan at pinagninilayan. At tinatanong at hinihing natin ang kalooban ng Diyos. Lord, ito po bang proyekto o desisyon na aking gagawin sa buhay ko ay naaayon ba sa iyong kalooban at kagustuhan? O baka naman, Lord, ito ay ako lang ang may gusto. So bakit mahalaga na ang mga proyekto o mga desisyon na gagawin natin ay isinasangguni natin sa Diyos para masigurado natin na talagang ito ay mula sa Diyos. Sapagkat sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, napakaganda ng sinabi ni Gamaliel, isang magaling na guro. Si Saulo o si San Pablo ay dumaan kay Gamaliel. Naging guro ni San Pablo si Gamaliel. Kaya talagang magaling itong guro na ito. Dito sa sitwasyon kung saan ang mga apostol ay nililitis at bibigyan ng hatol para pagbawalang mangaral, nagsalita si Gamaliel. At napakaganda nung kanyang sinabi, kung ang pangangaral at ang ginagawa nitong mga apostol na ito ay sa Diyos, hayaan ninyo. Sapagkat kung talagang sa Diyos yan, mananatili yan. At lalabas pa na kung talagang sa Diyos yan, lalabas na kinakalaban ninyo ang Diyos. At kung sa tao naman nagmula ang kanilang pangangaral at ang kanilang ginagawa, maglalaho din naman yan pagdating ng panahon. Para kay Gamaliel, kung ang bagay na ginagawa natin ay mula sa Diyos, mananatili yan. Pero kung iyan ay mula sa tao, maglalaho din yan pagdating ng panahon. At magandang pagnilayan sapagkat totoo, kapag ang isang bagay na ginagawa natin sa buhay natin, proyekto man yan o desisyong mahalaga sa buhay, kapag iyan ay mula sa Diyos, mananatili. Pero kapag ako lang ang may gusto, kapag mula lamang sa tao, maaaring hindi rin maging maayos at hindi rin magtagal. Di ba ganyan ang nangyayari sa iba't ibang mga samahan na sinasabi, itong samahan na ito ay para sa Diyos. Pero sa katotohanan, ginagamit lamang ang samahan para sa pangsariling interes. Kaya kapag namatay yung tagapagtatag ng samahan, nawawala din yung samahan na yon. Kaya mga kapatid, isang magandang aral ang itinuturo sa atin ng ating unang pagbasa. Sikapin natin na sa buhay natin, lahat ng mga proyekto, lahat ng mga gawain o maging desisyon na gagawin natin sa buhay natin ay dapat ay sinasangguni natin sa Diyos. At tinatanong natin siya, Lord, ito ba ang gusto mo? O baka naman, ako lang ang may gusto nito. Napakaganda na sa lahat ng ating gagawin sa ating buhay, ang mas nangingibabaw, ang mas sinusunod natin ay ang kung ano ang gusto ng Diyos. Your will be done, Lord. Ang kalooban mo nawa, Panginoon, ang mangyari. At kung meron man tayong mga iba't ibang proyekto o desisyon na gagawin sa buhay,
palagi nating sabihin, ang lahat ay para sa Diyos. At kung natapos at naging maganda ang proyekto, huwag nating angkinin ang papuri. Kasi minsan, bilang tao, nakagawa tayo ng magandang accomplishment at sasabihin natin, ako ang may gawa niyan. Asan ang kamay ng Diyos doon? Huwag nating angkinin ang hindi naman sa atin. Ang lahat ng mabubuti at magagandang bagay na nangyayari at nagagawa natin sa ating buhay ay mula sa Diyos. Kaya mas magandang sabihin, itong simbahan na ito, salamat sa Diyos na buo at natapos itong simbahan na ito. Huwag na huwag nating sasabihin, kami ang may gawa ng simbahan na ito. Kami ang nagtulong-tulong para matapos ang simbahan na ito. Malayong malayo po iyon sa kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. Amen.